Good Manners and Right Conduct, Grade 1. Quarter 3, Week 1. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa. Day 1 hanggang Day 2, matatag curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang GMRC ang wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa. Day 1. Mga layunin. Nakikilala ang paggalang bilang isa sa mga wastong paraan ng pakikipag-ugnayan sa kapwa. Masdan ang larawan sa ibaba. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Makikita sa larawan na magalang na bumabati ang mga bata sa kanilang guro, nakangiti sila at nagtataas ng kamay bilang pagbati. Ang ganitong kilos ay nagpapakita ng paggalang at mabuting asal sa matatanda, lalo na sa kanilang guro. Sa araw na ito, inaasahan na iyong makikilala ang paggalang bilang isa sa mga wastong paraan ng pakikipag-ugnayan sa kapwa. Tingnan ang mga larawan. Piliin kung alin sa mga ito ang nagpapakita ng paggalang. Sabihin kung bakit iyon ang iyong napili. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Para sa unang larawan, ano ang pinapakita sa larawang ito? Ang pagmamano sa mga nakatatanda ay nagpapakita ng paggalang. Ano naman ang ipinapakita sa larawang ito? Tama! Ang pag-alalay sa mga nakatatanda sa pagtawid ay nagpapakita rin ng paggalang. Ano naman ang kilos ng batang ito? Tama! Ipinapakita ng batang ito ang pagiging masungit. Ang pagiging masungit sa kapwa ay hindi nagpapakita ng paggalang. Ano naman ang ipinapakita ng mga bata sa larawan? Tama! Ang mga bata sa larawan ay nakikinig ng mabuti sa kanilang guro. Ang pakikinig sa mga tagapagturo ay nagpapakita ng paggalang. Ano naman ang pinapakita ng mga bata sa larawan? Tama! Ipinapakita sa larawan ang pambubuli sa kanyang kapwa. Ang pambubuli sa kapwa ay hindi nagpapakita ng paggalang. Ngayon, tayo ay maglalaro. Ang pamagat ng ating laro ay hulaan natin. Una, pakinggan ng mabuti ang mga pangungusap na aking babasahin. Kung ang mga ito ay nagagawa mo, pumunta ka agad sa harapan. Sabihin kung anong kilos o salita ng paggalang ang narinig. Umpisahan na natin ang ating laro. Bata na gumagamit ng po at opo sa nakakatanda. Ito ba ay ginagawa ninyo? Anong paggalang ang sinasabi sa pangungusap na ito? Tama! Ang paggamit ng po at opo. Sumunod na pangungusap. Bata na binabati ang kaibigan kapag nakikita ito. Ginagawa niyo rin ba ito, mga bata? Anong kilos ng paggalang ang sinasabi sa pangungusap na ito? Tama! Binabati ang kaibigan. Sumunod, bata na nakikinig sa sinasabi ng guro. Ginagawa niyo rin ba ito, mga bata? Anong kilos ng paggalang ang binanggit sa pangungusap na ito? Tama! Nakikinig sa sinasabi ng guro. Sumunod, bata na mahinahon ang pagsasalita at hindi pasigaw. Ginagawa niyo rin ba ito, mga bata? Anong kilos ng paggalang
ang sinasabi sa pangungusap na ito? Tama! Mahinahon ang pagsasalita at hindi pasigaw. Basahin ang mga pangungusap na nagpapakita ng wastong salita at kilos sa pakikipag-ugnayan sa kapwa. Paggamit ng po at opo sa pakikipag-usap sa mga nakatatanda. Paggamit ng magagalang na pananalita sa pakikipag-usap. Pagsunod sa utos ng mga magulang o tagapangalaga. Pakikinig ng mabuti sa nagsasalita. Pagiging mahinahon sa pakikipag-usap. At pagbibigay ng pasasalamat. Ano nga ba ang kahulugan ng salitang paggalang? Paggalang. Ito ay tumutukoy sa pagpapakita ng mataas na pagpapahalaga at respeto gamit ang salita at kilos sa kapwa. Ngayon ay gawin natin ang gawaing ito. Tukuyin kung ang kilos ay nagpapakita ng paggalang sa kapwa. Isulat ang salitang paggalang at kung hindi, isulat ang salitang hindi. Una, pagsagot ng po at opo sa magulang. Ito ba ay paggalang o hindi? Tama, ito ay paggalang. Pangalawa, pagbati ng magandang araw po sa mga guro. Ito ba ay paggalang o hindi? Tama, ito ay paggalang. Pangatlo, pakikipagdaldalan sa katabi habang nagtuturo ang guro. Ito ba ay paggalang o hindi? Tama, ito ay hindi paggalang. Pang-apat, ang pagsasabi ng salamat pagkatapos makatanggap ng regalo. Ito ba ay paggalang o hindi? Tama, ito ay paggalang. At panglima, pag-irap sa magulang habang inuutusan. Ito ba ay paggalang o hindi? Tama, ito ay hindi paggalang. Para naman sa susunod na gawain, kilalanin ang paggalang bilang isa sa wastong paraan ng pakikipag-ugnayan sa kapwa. Isulat sa kwaderno ang letra ng iyong sagot. Unang larawan. Anong paggalang ang ipinapakita sa larawang ito? Tama. Ipinapakita sa larawan ang dalawang batang magalang na bumabati sa kanilang guro. Ito ay nagpapakita ng paggalang. Pangalawang larawan. Ano ang ipinapakita sa larawang ito? Tama. Isang batang sumisigaw o nananakot sa kapwa bata. Ito ay hindi nagpapakita ng paggalang. Sumunod na larawan. Ano ang ipinapakita sa larawang ito? Tama. Ipinapakita ang isang batang nagmamano sa nakatatanda. Ito ay nagpapakita ng paggalang. Sumunod na larawan. Ano naman ang ipinapakita sa larawang ito? Tama. Ipinapakita ang dalawang batang masayang nag-uusap ng maayos. Ito ay nagpapakita ng magalang na pakikipag-ugnayan. Mahalaga na nakikilala at naisasagawa natin ang paggalang. Ito ay isa sa mga wastong paraan ng pakikipag-ugnayan sa kapwa. Para naman sa gawaing ito, piliin ang mga larawang dapat mong gawin upang maging magalang. Isulat sa iyong kwaderno ang letra ng iyong sagot. Para sa unang larawan, sumasagot ng po at opo sa nakatatanda. Ito ba ay dapat mong gawin upang maging magalang? Tama! Ito ay nararapat na gawin ang pagsagot ng po at opo sa nakatatanda. Pangalawang larawan, tinatawag na kuya o ate ang nakatatandang kapatid. Ito ba ay dapat mong gawin upang maging magalang? Tama!
Ito ay dapat na gawin, ang pagtawag ng kuya o ate sa nakatatandang kapatid. Pangatlo, sumusunod agad sa utos ng magulang o nakatatanda. Ito ba ay dapat mong gawin upang maging magalang? Tama! Ito ay dapat gawin, ang pagsunod agad sa utos ng magulang o nakatatanda. Sumunod na larawan, hindi nakikinig sa nagsasalita. Ito ba ay dapat mong gawin upang maging magalang? Tama! Hindi dapat gawin ang hindi pakikinig sa nagsasalita. At panghuling larawan, sinisigawan ang nakababatang kapatid. Ito ba ay dapat mong gawin upang maging magalang? Tama! Ito ay hindi dapat gawin na sigawan ang nakababatang kapatid. Day 2. Mga layunin. Una, natutukoy ang mga wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa. At pangalawa, nasasabi ang kahalagahan ng wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa ay kailangan upang magkaroon ng tamang pag-unawa at pakikipagkaibigan sa kanila. Kahapon ay tinalakay natin ang tungkol sa wastong pagpapakita ng paggalang sa kapwa. Ang mga halimbawa ng wastong pagpapakita ng paggalang sa kapwa ay ang mga sumusunod, gaya ng paggamit ng po at opo sa pakikipag-usap sa mga nakatatanda, paggamit ng magagalang na pananalita sa pakikipag-usap, pakikinig ng mabuti sa nagsasalita, pagiging mahinahon sa pakikipag-usap, at pagbibigay ng pasasalamat. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ng mas malalim ang paggalang. Inaasahan na inyong matutukoy ang mga wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa. Inaasahan din na inyong masasabi na ang kahalagahan ng wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa ay kailangan upang magkaroon ng tamang pag-unawa at pakikipagkaibigan sa kanila. Basahin natin ang isang maikling kwento. Handa na ba kayong makinig? Si Ana ay isang masayahin at mabait na bata. Lagi siyang tinuturuan ng kanyang nanay na maging magalang. Kaya naman, palaging kasama sa kanyang mga salita ang po at opo. Isang araw, inimbitahan si Ana sa bahay ng kanyang kaibigang si Ben. Masaya si Ana dahil gusto niyang makipaglaro. Pagdating nila sa bahay ni Ben, bumati si Ana sa mga magulang ni Ben. "Magandang hapon po, tito at tita," sabi ni Ana nang may ngiti. "Magandang hapon din, Ana," sagot ng nanay ni Ben. "Halika, pasok ka." Habang naglalaro sina Ana at Ben, nagkwento si Ben ng tungkol sa kanyang bagong laruan. Nakinig ng mabuti si Ana at hinayaan niyang magsalita si Ben bago siya nagsalita. "Ang ganda ng laruan mo, Ben. Salamat sa pagpapakita," sabi ni Ana. Pagkatapos ng kanilang laro, lumapit ang nanay ni Ben at binigyan si Ana ng regalo, isang maliit na kahon na may ribbon. "Wow! Maraming salamat po, tita!" Tuwang-tuwang sabi ni Ana. "Naku, walang anuman, Ana. Natutuwa akong masaya ka," sagot ng nanay ni Ben. "Tuwang-tuwa kami sa iyo dahil maayos ang iyong pananalita kapag kami ay kausap mo." Bago umuwi, muling nagpaalam si Ana ng magalang. "Salamat po, tito at tita. Paalam po." Nang dumating si Ana sa kanilang bahay, ay ikinuwento niya ang nangyari sa kanyang pagpunta sa bahay nila Ben. Sinabi ng nanay niya, "Ana, mabuti at marunong kang gumalang sa kapwa, lalo na sa nakatatanda sa iyo." Ngumiti si Ana at sumagot ng, "Opo, nanay. Natutuhan ko po ito sa inyo."
Ano ang mga halimbawa na nagpapakita ng paggalang na narinig mo mula sa kwento? Narito ang mga halimbawa na nagpapakita ng paggalang mula sa kwento. Ang mga salitang po at opo. Magandang hapon po, tito at tita. Magandang hapon din, Ana. Ang ganda ng laruan mo, Ben. Salamat sa pagpapakita. Wow, maraming salamat po, tita. Naku, walang anuman, Ana. Salamat po, tito at tita. Paalam po. Ngayon ay dumako naman tayo para sa gawaing ito. Piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot sa bawat tanong. Isulat ito sa iyong kwaderno. Ang mga salitang pagpipilian ay salamat po, magandang hapon po, paalam po. Una, pagdating sa bahay ni Ben ay bumati si Ana sa mga magulang ni Ben. Ano ang sinabi niya? Ito ba ay salamat po, magandang hapon po, o paalam po? Tama! Ang sagot ay magandang hapon po. Pangalawa, nang binigyan ng regalo si Ana ng nanay ni Ben, ano ang sinabi niya? Ito ba ay salamat po, magandang hapon po, o paalam po? Magaling! Ang tamang sagot ay salamat po. At pangatlo, nang pauwi na si Ana, ano ang sinabi niya sa magulang ni Ben? Ito ba ay salamat po, magandang hapon po, o paalam po? Magaling! Ang tamang sagot ay paalam po. Para naman sa panggrupong gawain, gumawa ng isang role-playing. Makinig ng mabuti sa bawat panuto. Narito ang paraan kung paano natin gagawin ang gawaing ito. Una, bumuo ng 4 na pangkat. Pangalawa, bawat pangkat ay may tanong na sasagutin. Pangatlo, gagawin ang pagsagot sa tanong sa pamamagitan ng pagpapakita ng pag-arte dito. Narito ang mga tanong. Unang pangkat. Anong sasabihin ninyo kapag kayo ay bumisita sa bahay ng inyong kaklase? Ikalawang pangkat. Ano ang sasabihin ninyo kapag may nagbigay sa inyo ng pagkain? Ikatlong pangkat. Ano ang sasabihin ninyo kapag kayo ay binigyan ng regalo? At ika-4 na pangkat. Ano ang sasabihin ninyo kapag kayo ay aalis na? Kayo ba ay magalang na mga bata? Ano ang kahalagahan ng wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa? Ang wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa ang pundasyon ng anumang relasyon gaya ng pakikipagkaibigan. Mahalaga ang wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ito ay kailangan upang magkaroon ng tamang pag-unawa at pakikipagkaibigan sa kanila. Ito ang pundasyon ng anumang relasyon gaya ng pakikipagkaibigan. Para sa gawaing ito, punan ang patlang sa bawat pangungusap. Gawin ito ng may tiwala sa sarili sa pamamagitan ng aktibong pagsagot at tiyak na pakikipagbahagi. Gawin ito ng pasalita. Ako ay si... Banggitin ninyo ang inyong pangalan. Ako ay wastong nakikipag-ugnayan sa kapwa sa pamamagitan ng... Mahalagang magpakita ng paggalang sa kapwa dahil... Ano ang naramdaman o damdamin mo habang ginagawa ang ating gawain? Ano-ano ang natutuhan mo sa ating gawain? Bakit mahalagang nasasabi na ang kahalagahan ng wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa ay kailangan upang magkaroon ng tamang pag-unawa at pakikipagkaibigan sa kanila? Para naman sa gawaing ito, pakinggan ang babasahin ng inyong guro. Ito ay maikling usapan ng guro at kanyang mga estudyante. Pagkatapos ay sasagutin ng pasalita ang mga tanong. Sabi ni Sonia, "Magandang umaga, Binibining Carlos."
Ang sagot ni Binibining Carlos ay, "Magandang umaga din, Sonia." "Kumusta kayo?" ang sabi ni Sonia sa kanyang mga kaklase. Ang sabi naman ng isang kaklase, "Mabuti naman, Sonia. Ikaw, kumusta ka?" Sabi ni Binibining Carlos, "Mga bata, umpisahan natin ang ating pag-aaral sa araw na ito." Ang sagot ng mga mag-aaral, "Opo, Binibining Carlos." Ngayon ay sagutin ang mga tanong. Para sa unang katanungan, ano ang sinabi ni Sonia sa kanyang guro? Pangalawang tanong, ano ang sinabi ni Sonia sa kanyang mga kaklase? Pangatlong tanong, ano ang sagot ng mga bata kay Binibining Carlos? Pang-apat, bakit kailangan na maging magalang sa kapwa? At panglima, ano ang ginagawa mo sa paaralan na tanda ng paggalang? Ayan mga bata, naibigan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!